Wala ko naman naiintindihan. Huwag ko kayo sa akin sa aklat ng Exodus chapter 25, verse 10 to 22. Inulit ko po, Exodus chapter 25, verse 10 to 22. At ito po ang sinasabi. Gagawa kayo ng isang kaban na yari sa kahoy ng akasya, 2.5 siko ang haba, 1.5 siko ang lapad, at 1.5 siko ang taas. Babalutin mo iyon ng purong ginto, babalutin mo iyon sa loob at labas. At papaliputan mo ng gintong dekorasyon itaas ng bahagi nito. Maghuhulma ka ng 4 na gintong argolya para dito at ikakabit mo ang mga iyon sa itaas ng 4 na paalito. 2 argolya sa isang panig at 2 sa kabila. Gagawa ka ng mga pingga na yari sa kahoy ng akasya at babalutan mo ng ginto ang mga iyon. Ipapasok ko ang mga pingga sa mga argolya na nasa mga gilid ng kaban para mabuhat ang kaban. Ang mga pingga ay mananatiling nakapasok sa mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon ang mga iyon. Ipapasok mo sa kaban ang patotoo na ibibigay ko sa iyo. Gagawa ka ng pantakip na purong ginto, 2.5 siko ang haba at 1.5 siko ang lapad. Gagawa ka ng 2 kerubin na yari sa pinukpok na ginto at ilalagay mo ang mga iyon sa magkabilang dulo ng pantakip. Gawin mo ang mga kerubin at maglagay ka ng isa sa bawat dulo ng pantakip. Nakauna, paitaas ang 2 pakpak ng mga kerubin at natatakpan ng mga pakpak nila ang mga pantakip. Nakaharap sila sa isa't isa. Ang mga kerubin ay nakayuko sa pantakip. Ilalagay mo ang pantakip sa ibabaw ng kaban at ipapasok mo sa kaban ng patotoo na ibibigay ko sa iyo. Magpapakita ko roon sa iyo at makikipag-usap ako roon sa iyo. Makikipag-usap ako sa iyo mula sa ibabaw ng pantakip. Mula sa pagitan ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, ipapaalam ko sa iyo ang lahat ng utos na sasabihin mo sa mga Israelita. Salamat at purihin ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Eric Centeno. Tayo po ay pumigil, tayo po ay manunod sa Panginoon. Dakilang Diyos, ang naming makapangyarihan sa lahat, muli po kaming humihingi ng patnubay mo po sa umaga po ito, Panginoon, na lubos po namin maintindihan ang mensahe mo po sa umagang ito, sapagkat naniniwala po kami pag naintindihan namin at naisabuhay po namin, malulugod ka sa buhay po namin, Panginoon. Salamat po na ang banal na Espiritu po ang hinihilingan po namin magpaunawa po sa amin. Magkulang man po ako ng pagpapaliwanag. Ikaw po na banal na Espiritu ang siya po magpaunawa ng lubos sa kanila. Salamat po sa iyong presensya na ngayon ay mananahan po sa kalagitnaan po namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsasabi po ng Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Bago po ako mag-start, gusto ko lamang pong paalalahanan na kung kaya po nating tiisin na hindi bumaba, pero syempre kung ihing-ihingan at medyo malamig, okay lang. Pero kung wala naman talagang importante po na kailangan na bumaba tayo at huwag muna tayong mag-usap kasi para po sa akin napaka-sensitive po ng ating pong tatalakayin ngayon. May mga bagay po na baka pag bumaba at pagbalik or hindi na pakinggan, baka magkaroon po ng ibang interpretasyon para sa atin yung pag-aaralan po natin. Kasi kahit po ako talaga, habang inaaral ko po ito, ako po ingat na ingat sa bawat sasabihin ko ngayon. Tinitiyak ko po talaga na ang information ay totoo na galing po sa Bible kasi ang tatalakayin po natin ngayon ay napaka-sensitibo po na pag-uusap kapatid. So doon pa lamang po kung kayo po ay nakinig
dito po kay Sir Josephine, ano po, ay makikita na natin yung bagay na kung saan po napakasensitibo po ng ating pag-aaralan ngayong umaga po ito. So nawa po samahan tayo ng Banal na Espiritu po. Okay? So doon po sa binasang mga talata po kanina, ay makikita po natin doon kung paano ipinagawa po ng Diyos kay Moses yung tinatawag pong kabanantipan. Nakita natin dito na very specific po, no? Very specific yung laki, yung luwang, taas, yung every details po nung kabanantipan ay talagang sinabi ng Diyos na ganoon Moses ang gagawin. Ano po? At nakita natin dito na ang bawat bahagi po ay hindi lang basta inilagay, kundi ito po ay may tungkulin na gagampanan sa buo po ng kabanantipan na ito. So, para po tayo po ay makakonect sa ating pong pag-uusapan, ay nais ko pong okay, ito po. Ito po yung pag-uusapan natin kasi ito po yung bagamat yan po ay image, no, para makarelate po tayo mga kapatid. May iba't ibang bahagi po itong nandito sa taas na yan. Okay, so ano ba ito? Yung tinatawag po kasi yung kanina yung dalawang anghel po na nandoon sa taas. Yung dalawang angel po, sabi po ito po ay nagsisimbolo po yung angel na ito na yung kalwalhatian o yung presensya ng Diyos ay nandoon. Okay po, sa Biblia po, pag tayo po ay magbabasa sa Old Testament lalo na, ang angel po ay ipinadadala ng Diyos po, at nagsisimbolo po ito na ang presensya ng Diyos ay naroon at ang presensya ng Diyos ay darating. At ang presensya ng Panginoon o yung utos ng Diyos na makikita po natin na may mga pagkakataon po sa Old Testament na kapag may gustong sabihin ng Panginoon, yung angel po nandoon. So ito pong dalawang angel ay nagre-represent po ito na andoon ang presensya ng Panginoon. At yung pong dalawang tapyas ng bato na nasa gilid po na iyon, ito po ay simbolo ng, sabi po dito, ng banal na kasunduan po ng ating Panginoon. Okay. Banal na kasunduan po ng ating Panginoon. Dalawang tapyas po yan. Kasi ako rin, nung ito po inaaral ko, ba't nga ba pwede namang isulat yung 10 Commandments sa isang tapyas? Pero bakit nga ba dalawa? Ano po? Yung dalawang tapyas po ng batong iyan na kinalalagyan ng 10 utos ay nagsisimbolo po ng tipan ng Diyos, yung utos ng Diyos sa mga Israelita. At ayon po sa iba pong mga pag-aaral na dalawa po ito sapagkat sa Bible po pag makikita po natin ang Panginoon sa mga saksi, meron pong dalawang saksi kailangan. Ano po? Kasi ito po ay pagtitibay na ang kasunduan ay seryoso at ang kasunduan po ay mananatili. So ito pong tapyas ng bato, bagamat pag nakita po natin yan, yung 10 Commandments, yung una po yung utos para sa tao at yung isa po ay para sa Diyos. Yan po yung makikita po natin yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang simbolo po ng dalawang tapyas na bato po na iyan ay simbolo po ng banal na kasunduan ng Diyos. Yung mana po, yung nakita po natin na iyon na may mangkok na ginto, mana, ito po ay nagsisimbolo ng provision ng Diyos. Opo, kasi noong panahon po sa Old Testament, ang mga Israelita po ay naglalakbay from Egypt. Ito po, sila po dadalhin sa Promised Land. Dumating po yung punto na ang mga Israelita po ay reklamo ng reklamo. Reklamo po sila, ano ba naman yan? Ba't ganito na lang? Ang pagkain namin, ibalik mo na kami Moses sa Egypt. Doon marami kaming masasarap na pagkain. So nakakasawa na. Kaya po pinagawa po ng Diyos, noong time na yun, pinaulan po niya ng mana. Okay? At ito po ang naging pagkain po nila. Pero sabi po sa ilang mga commentaries at sa iba pong mga pag-aaral, nito pong mana kung bakit ipinasama ng Diyos doon po sa loob ng kabanantipan na iyan, ito daw po ay nagsisimbolo na paalala na ang mga Israelita ay reklamador. No, na sila po yung kanila pong pagrereklamo. So ito po ang bagay na ito. Mamaya, lahat po ng ito, ito ang introduction ko, mamaya makikita niyo po kung bakit ito yan. Ngayon yung tungkol po ni Aaron,
Ito po yung tungkod na nagdahon or nagmulaklak, ano po, sa panahon po yan, sa Old Testament. Simbolo po ito ng authority ng pamumuno. Kasi at the time, sa 12 tribes, ay uso na ho yung selosan. Kasi yung 12 tribes na inilabas sa Egypt, ay sila po ay nananaglili. Bakit kay Aaron ibibigay ang pamumuno doon sa templo? No, kasi sila po ay mamumuna sa mga seremonya. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, sige, ganito na lang Moses, nakareklama doon talaga ng mga tao na yan. Hingin mo yung tigi-tigi isang basto nila, tungkod nila, at kung sino doon yung mamulaklak, yun yung pinili ko. So, dumating po yung time na ang namulaklak ay yung kay Aaron. So, ito pong tungkod na ito ay nagsisimbolo po ng authority. Na ang ibig sabihin na ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang naglalagay sa mga gusto niyang paglingkurin sa Kanya. At ito din po ay simbolo daw po ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang tungkod, noon, walang nagtutungkod na sariwa. Ito po'y tuyo na. Pero, ito po ay nagbulaklak pa rin. Kaya ito po ay simbolo ng pag-asa ng isang tao na kahit patay na, pwede pang buhayin ng Diyos. Men ho, yan po yung simbolo na yan. So yung takip, ito po yung takip na pinagawa ng Panginoon, sabi po doon na ito ay balutan mo ng ginto. Ang tawag po doon sa takip ay nagsisimbolo po, ang tawag ay luklukan ng awa. Okay? Ito po'y very exciting habang po talagang inaaral ko. Ako po'y tuwan-tuwa sa Panginoon. Ang ganda mo ng ba't pala takip? Kasi ang takip po na tinatawag na luklukan ng awa ay lugar kung saan, sabi po kanina ng ating kapatid, doon ang Diyos ay bababa at doon makikipag-usap ang Diyos. Kay Moses, para kung ano mo yung gusto niyang sabihin sa tao. Balot ito ng ginto kasi po nagsisimbolo po ito ng kadalisayan ng puso ng Diyos. Okay po. Ngayon, ang takip nagsisimbolo po ito ng nangingibabaw yung awa at biyaya ng Diyos kaysa sa kanyang parusa. Okay, kasi kung papansinin niyo po yan, lahat po ng ito, yung tungkod, yung kautusan, yung pong mana, nasa loob po yan. At nakatakip. Okay, ngayon, kanina may nabanggit po ako na yung mana ay simbolo bukod sa provision, simbolo ng pagreklamo. So, nasa loob yun. At ito pong dalawang tablet po na ito ay nagsisimbolo po ito ng utos ng Diyos na kung tutusin ay hindi kayang sundin talaga ng tao, na ito po'y nagpapakita na kung ano ang tao, kung ang tayo makasalanan. So, lahat po ng iyan, nandoon sa loob ng kabanantipan at tinakpan ng Diyos, pinatakpan ng Panginoon, nilagyan ng ginto na parang dalisay, sabi nga, at ito po'y luklukan ng awa. At doon po sa Old Testament, pag naghahandog po, noon, ang mga tao pupunta sa saserdote, hihingi ng awa, ang winiwisikan po or pinapahiran ng dugo yung ibabaw. O tinanong ko din, pwedeng gilid. Bakit yung ibabaw? Ang wiwisikan ng dugo. Kasi po, kapag ka ang tao po, halimbawa ako ay saserdote, sabihin saserdote Eric, ako po ay nagkasala. So, ihingi mo ako ng tawad. Ngayon, yung dugo nasa ibabaw, pag ang Diyos po ay makikipag-usap, bababa ang presensya ng Panginoon, hindi makikita ng Diyos yung pagreklamo, yung kasalanan ng tao, ang makikita ng Diyos yung ibabaw na may dugo. Bakit? Bakit yung dugo? Kasi yung simbolo ng dugo ay pagpapatawag ng Diyos at sa Old Testament ay paglubag ng galit ng Diyos. Nasusundan niyo ako. Nasusundan niyo ako. Ilan lang tayo, no? Kasi pag hindi niyo ako, uulit-uli ako sa una. No, maganda ho kasi yung nagkakasuluran ho tayo. Okay po? So, before makita ng Diyos yung reklamo, before makita ng Diyos yung kanyang utos na hindi nasusunod ng tao, unang-unang makikita ng Diyos yung dugo at doon siya sa luklukan ng awa, kaya nga luklukan ng awa.
Kasi yung awa ng Diyos. So, ito pong kabuuan na ito ay nagsisimbolo po yan ng presensya ng Diyos at ang tawag po dyan ay Ark of Covenant, yung kabuuan po na iyan. Okay, ngayon, dagdag information, bakit akasya? Ito po hindi yung akasya na nakikita natin sa atin. Akasya po kasi tinanong ko din, bakit akasya? Kasi daw po ang akasya ay matibay, taga sa panahon, na hindi mo kayang bukbukin, hindi mo kayang anayin at magaan. Kasi papasanin po yan eh. At ang akasya po, mga kapatid, at the time, iyon yung available doon sa lugar nila na pwedeng ipakuha ng Diyos. Na nangangahulugan lang na hindi tayo uutosan ng Diyos na pahirapan sa kanyang mga utos, kundi kaya natin sundin ang utos ng Diyos. Amen po ba? Nakakasunod mo kayo? Okay. Introduction lamang po natin yan. Ngayon, Ark of Covenant. Ang kabanantipan ay nagpapakita po kung sino at ano ang Diyos. At ito po ay maaaring maging dahilan ng pagpapala ng tao. Pero po, ang nakalulungkot, ayaw man ng Diyos, minsan ang Ark of Covenant ay nagiging daan para mapahamak ang tao. So dalawa ho ang pwedeng maibigay na sa buhay natin ng Ark of Covenant. Noong unang panahon po sa Lumang Tipan, meron po mga tao na naka-encounter dito po sa Ark of Covenant. At ang mga tao po noon ay nakaranas sila ng iba't ibang karanasan nung kanila pong ma-encounter po ito pong Ark of Covenant. Kaya this morning, ang ating tatalakayin po ay pinamagatang pong Encounters with the Ark. Ano po? Encounters with the Ark. Yung ma-encounter or makasalubong or mapunta sa atin yung Ark of Covenant. Sa umaga po ito, pag-aaralan po natin ang isang tao na na-encounter niya ang Ark of Covenant na bumago sa takbo ng kanyang buhay. Okay. This morning, isang tao po, ang pag-aaralan natin, nung na-encounter niya itong Ark of Covenant, ang laki ng nangyari po sa kanya pong buhay. So bago po natin puntahan ang tao po na ito, ay talakayin natin para makakonect po tayo talaga sa ating pag-aaralan. Ano ba ang Ark of Covenant? Nakita po natin. At ang Ark of Covenant po na ito from kila Moses, nagsalin-salin, hanggang dumating po ito sa panahon po na sila po'y nakikipaglaban na ang Israelita sa iba't ibang kalaban kasi papasok na po sila sa Promised Land. So sa Promised Land po, dala-dala nila itong Ark of Covenant, pero isang araw po, nagkaroon po ng changes habang sila po ay nakikipaglaban. Ito pong Ark of Covenant ay nakuha po ng mga Pelisteo. Sabi po dito, ang unang nakakuha sa kabanantipan mula sa kamay ng Israelita ay mga Pelisteo nang sila po ay matalo sa labanan. Natalo po ng mga Pelisteo ang Israelita. At ito po ay napunta po sa kamay ng mga Pelisteo. Kaya lang, nung ito po ay napunta sa kamay ng mga Pelisteo, nagkaroon silang salot. Ang una nila kasing ginawa, ito pong Ark of Covenant, itinabi nila sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Kaya nung itinabi po nila ito, kinaumagahan, nakita nila, nakasubsub si Dagon ng Diyos-Diyosan nila. Ang ginawa nila, itinayo na naman nila ito, itinabi na naman nila yung Ark of Covenant, kinaumagahan, nakita nila putol-putol ngayon yung Diyos-Diyosan nila. So, sa panahon na ito, nagkahalit na ang Diyos. Kaya nagkaroon po sila ng mga bukol. Katawan nila, napuntatagtag po ng bukol at sila po ay sinalot ng mga daga. Ngayon, sa panahon po na yon, ang ginawa po nila, dahil ito po ay nagkaroon sila ng problema, inalis nila ito ngayon sa kanila. Inalis nila sa kanila po mga kapatid. Makalipas ang 7 buwan, nagpas na sila ngayon, nag-isakay ngayon yung kabanantipan sa isang kariton. At ito pong kabanantipan, sila kayo sa kariton, nahila-hila ng baka. Ngayon sabi nila, kung saan pupunta
yung baka, doon talaga yun pinapunta ng Diyos. Bumiyahe ang baka at napunta po ito mga kapatid sa isang lugar po na tinatawag na Beth-Samis. Ngayon, nung nandoon po ito, hindi nga sila nagka-problema. Okay, walang naging salot. Kaya lang, isang araw, may mga kalalakihan na pinakialaman, sinilip yung loob. Pag silip po nila yung loob, nagalit ang Diyos, patay ang 70 tao. Okay, so namatay sila. Ngayon, dahil doon, ay nakiusap silang alis sila uli yung kaban. Doon po sa lugar nila, sapagkat baka marami pang mamatay sa kanila. So ang nangyari po, dinala po nila ito sa lugar na kung saan nandoon po ang isang pangalan tinatawag na Abinadab. Ito po, dito po sa lugar ng Kiriath Jearim. Kaya lang, nanatili po ito ng mahabang panahon. Okay ito. Halos according mo sa pag-aaral, 20 plus years na tututuo sa lugar ni Abinadab na walang nangyari pong salot sa kanya. At ito po ay nabalitaan ni David. Si David po ay hindi pa totally nakaluklok sa trono noong panahon na yun. Si David po, nabalitaan niya okay na. Wala nang salot, hindi nagaling si Lord. Kaya iuwi na natin ito sa Jerusalem. Ibabalik na natin ito kung saan dapat na nandoon siya. Okay? Kaya lang, nung panahon na ipinabiyahe na naman, ito pong kaban ng tipan na ito, nakasakay na naman sa kariton, ang baka ho na humihila ay natalisod. At dahil natalisod ang baka, tumagilid ang kariton, malalaglag na naman yung kaban ng tipan. Yung isang anak ni Abinadab, inalalayan niya po yung kaban ng tipan, hinawakan niya. Nagalit ang Diyos. Patay na naman si Uza. Si Uza ay naging lechong Uza. No? Sa naman seryoso. Okay, namatay. Ngayon, sabi na naman itong si David, paano na naman iuuli ko na naman ito? Natakot na naman ito si David. Paano na naman? Kaya po, dumating ang pagkakataon na umuwi na ho at doon napunta sa pag-aaralan natin ngayon kung sinong tao ito, nauwi po ito sa bahay ng pangalan ay Obed-Edom. At doon sa bahay ni Obed-Edom, nagkaroon ng changes ang buhay niya sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Chronicles chapter 13 verse 4, 3 buwan doong ang kaban, 3 months pa lang, at pinagpala na ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom, pati na ang lahat ng kanyang ari-arian. Kabaliktaran ang nangyari from doon sa salot, sa sakit, nung nauwi kay Obed-Edom, nabaligtad ang lahat ng pangyayari. Hindi siya sinalot at sa loob ng 3 months, bless siya ng Diyos. Kaya this morning, ang pag-aaralan po natin, ano ang meron kay Obed-Edom na pwede natin gayahin sa ating buhay upang hindi tayo mapahamak, bagkos ay i-bless pa ng Diyos kapag na-encounter natin ang presensya ng Panginoon. Nandun na ba kayo? Apat na bagay. Ano ang meron kay Obed-Edom? Ano ang ginawa niya? Bakit bless siya ng Panginoon? Number 1, tinanggap niya ang kabanatipan ng walang takot. Okay. Tinanggap niya po yung kabal. Sabi dito, sa kabila ng masasamang pangyayari mo na naranasan na sa iba't ibang kamay, ito pong si Obed-Edom, tinanggap niya ito sa kanyang tahanan. Nang wala siyang takot. Ano po? Hindi mo natakot si Obed-Edom. Bakit? Kasi po, mahal ni Obed-Edom ang kaban ng tipan. Pag inaral niyo po kasi, sa ang lahi po itong si Obed-Edom, siya po'y nanggaling sa lahi po ng Levita. So, naiintindihan niya kung ano ang kaban ng tipan at dahil doon mahal niya ang kaban ng tipan. Okay. Pastor, ano yung connection ng hindi takot sa pagmamahal?
Sabi po ng Bible, 1 John chapter 4 verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa. So ito pong si Obed-Edom, dahil mahal niya yung kabanang-tipan, hindi mo siya natakot. Hindi mo siya natakot na ito po ay papasukin po sa kanyang bahay. Hindi mo siya natakot na ito ay papasukin at doon muna pansamantala sa kanya ang kabanang-tipan. So ano po yung moral nito sa ating mga buhay, mga kapatid? Huwag mo tayong matakot na papasukin natin ng Diyos sa ating bahay. No. Huwag mo kayong matakot sa mga missionary. Huwag mo kayong matakot na, naku, baka bumisita si pastor kayo, baka bumisita ang mga missionary, umalis muna tayo, itago muna natin, chinelas natin kasi baka pagdating nila, ano kayo ba? Magtatagal yan. Baka dito paabot ka ng tanghalian niya. Ano? Huwag mo nating katakutan na ang presensya ng Diyos, na ang Diyos ay papasukin sa bahay po natin. Ako minabanggit po ako minsan, hindi ko lang yata sa pulpito ito nabanggit sa council yata, na napakahalaga po, magpa-schedule po kayo na ma-bless po ang mga bahay ninyo. Pupuntahan po namin yan every Saturday, kung kaya 3. Hindi kayo maghahanda, hindi kayo magpapamerienda. Kapag kami po ay pinakakain na sa devotion, bago po kami pinahahayok. Bakit kailangan? Napakahalaga po na sa bahay natin, andun ang presensya ng Diyos. Amen po nga. Sa amen niyo pala, parang ayaw nyo na kami patuloy. Magpanista po kayo. Pwede po kayo mag-chat. Alam niyo, Pastor, pwede po bang sa Sabado puntahan niyo po ang bahay namin at i-bless? Huwag po kayo mag-ala. Pagka-bless namin, babay na. Hindi mo kami, magiging na ho kami no. Ang mahalaga lang po, totoo sa puso natin, totoo na si Lord ay welcome sa ating bahay. Huwag po tayong matakot, at huwag tayong matakot na ang Diyos ay papasukin sa ating mga buhay. Amen po ba? Kasi napakahalaga po na si Lord ay nasa bahay at nasa buhay. Amen. Kasi, mga kapatid, baka nasa bahay mo lang, pag-alis natin, wala sa buhay. Hindi pa pwede yun. Kailangan huwag tayong matakot na ang Diyos ay tanggapin natin sa ating puso, sa ating buhay. Kaya pag po minsan nililid ang pastor dito na nag-aaltar call, na sino ang gusto papasukin ng Diyos sa kanyang buhay, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Sapagkat pag ang Diyos ay nasa bahay natin at nasa buhay natin, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, may malaking mababago sa buhay mo. May malaking mababago sa bahay mo. Ito po. Mga kapatid, kahit basahin natin ang lahat ng mga kung paano mababago ang anak, mababago ang asawa, mababago ang lahat. Kapatid, hindi mali yun. Pero baka naman, ang unang step at talagang katugunan ay papasukin natin ng Diyos sa ating bahay at sa ating buhay. Amen ba? At huwag tayong matakot na papasukin ng Diyos sa ating ikinabubuhay. Dapat ang ikinabubuhay natin kasama si Lord. Sa mga negosyo, kasama si Lord. Sa mga trabaho, kasama si Lord. Huwag nating iiwanan si Lord. Sapagkat bakit, mga kapatid, ito po ang paraan para baguhin ng Diyos ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Presensya ng Diyos, baka naman magbilihan kayo, tabi-tabi po, patawarin po. Meron pa po ditong naniniwala sa mga santo ninyo. Baka naman sabi ni Pastor, kailangan daw nasa bahay at nasa buhay at nasa ikinabubuhay. Baka naman po pagbisita namin sa inyo, magkakadikit yung Buddha, yung kumakaway, yung santo ninyo, nakahilera yan. Hindi ho ganon, mga kapatid. Ano po? Yung presensya ng Diyos na sinasabi po dito. Yung presensya ng Diyos, ang huwag tayong matakot
napapasukin sa ating buhay, sa ating bahay, at sa ating ikinabubuhay. Dahil pag nakita ng Panginoon na wala tayong takot na siya ay welcome sa ating buhay, bahay, at kinabubuhay, nasabihin ko sa inyo, makikita mo, baka daigin mo pa sa Obed-Edom siya, 3 months, baka ikaw 3 days pa lang, binibless na ni Lord. Amen ba? Kung wala tayong takot at mahal natin ng Panginoon, tayo ng Diyos yan. Ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Ang Diyos ni Obed-Edom, Isaac, Abraham, at Jacob, ay siya pa rin Diyos ngayon. Hello. Ako, may isang maniniwala ako Kasi may isang istorya po sa buhay po nila, I think si Jacob, na siya po'y pinagsaka sa isang lugar na tuyot. Gumanda ang saka. Sila po, pag tinabunan ng kaaway ang balon, pag naghukay, may balong agad. Bakit? Kasama nila ang Diyos. Pagkasama natin ng Diyos, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon pag nasa buhay at bahay, kinabubuhay natin, hindi ka dapat mangamba sa buhay mo. So, ang susi, huwag matakot. Pangalawa, tinanggap niya ang kabanantipan ng may mabuting hangarin. Okay? Tinanggap niya yung kabanantipan ng may mabuting hangarin. Noon pong panahon na sa Old Testament, pag po nakuha ang kabanantipan, alam niyo, kaya po ito pinag-aagawan ng mga kaaway, sapagkat sila po ay may dalawang paniniwala na pangunahin. Marami silang dahilan, pero isang pangunahin po nila, kasi pag nakuha po nila yung kabanantipan, ito po ay nangangahulugan na powerful yung Diyos nila. Kaya nga po, kung titignan natin, itinabi nila ito kay Dagon. No? Kasi at the time, bago po ang mga labanan, ay sumasangkuni po sila sa kanilang Diyos. Ito hong kabanantipan, pag nakuha, ginagawa po nila itong trophy ng tagumpay nila. At pangalawa pong dahilan, itinuturing nila itong anting-anting at pampaswerte. Kasi naniniwala po sila na kapag natutuon ang kabanantipan, gaya ng binanggit ko kanina, ay talagang pinagpapala. Ngayon, ito hong si Obed-Edom, hindi ganun yung takbo ng kanyang isip. Hindi niya ho kinuha yung kabanantipan at hindi niya po pinapasok sa kanya pong bahay dahil lang para siya swertehin. At hindi rin para sabihin, David, ikaw nga, di mas magaling ako sa iyo, mas maka-Diyos ako sa iyo, mas banal ang pamilya ko sa iyo. Kasi ganun diba? Pero si Obed-Edom po ay hindi ganun po at tumakbo sa isip niya. Tanungin niyo ako kung bakit nasiguro ko na hindi ganun tumakbo sa isip niya. Hindi ko siya nagpahamak Kasi kung mali ang motibo niya, tsak itong si Obed-Edom, patay na dito. Pero dahil maganda ang motibo niya, linis siya ng Lord. Hindi siya napahamak. Ano yung moral? Mga kapatid, huwag natin tanggapin ng Diyos. Kanina, di ba sabi ko kanina, tanggapin sa buhay, sa bahay, sa ikinabubuhay. Pero dito, pinaalala po tayo ng Diyos na huwag natin tanggapin ng Diyos sa ating buhay na ang layunin natin para pagpalain lang. Basta ang gulo mo naman. Kanina, pagpapalain. Ngayon, huwag maging layunin. Ano yung sinasabi ko po dito? Huwag natin tanggapin si Lord sa puso natin, sa buhay natin, dahil na para i-bless tayo. Amen ba? Kasi marami po kasi na mga evangelist at marami pong mga nangangaral na ang sinasabi nila, tanggapin mo si Lord, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Hindi mali yun. Pagpapalain talaga. Kaya lang, hindi yun ang layunin para tanggapin si Lord. Ang unang layunin para tanggapin si Lord sa buhay natin, para maligtas tayo. Ang unang dahilan kung bakit papapasukin natin ng Diyos sa buhay natin, para tayo makarating sa kaharian ng Diyos. So, huwag yun.
Kasi bakit? Ito ang maraming problema ko, kaya maraming Christian, tinanggap si Lord after ng kasagsagan ng paglilingkod, nawawala sa Panginoon. Bakit? Hindi naman pala ipinibless eh. Pagsubok pa nga ang natanggap. Kaya ang gagawin, tatalikod na. So, dapat, ang motibo natin sa ating buhay, Lord, yung presensya mo'y manahan sa buhay ko para ang kaligtasan ko'y mapanghawakan ko. Amen po ba? At huwag din natin gamitin pampaswerte ang Diyos. Minsan po kasi, hindi ito mali, pero itama. Minsan kasi ang pananaw natin, paglingkuran mo ang Diyos para yumaman ka. Paglingkuran mo ang Diyos para i-bless ka. Ulitin ko, given na ang blessings. Pero hindi tayo maglilingkod sa Panginoon dahil gusto lang nating pagpalain tayo. Amen po ba? Kung may pagpapalista po na i-bless ang bahay ninyo, ay hindi layunin mo'y para i-boom agad ang negosyo. Hindi ganon. Kundi, i-welcome natin sila sa buhay natin bilang tagapagligtas natin. Maglilingkod tayo dahil ligtas tayo. Maglilingkod tayo dahil pagbabalik ng pasasalamat sa pagliligtas ng Diyos atin. Kaya tayo nag-o-operate kasi ligtas na tayo. Kaya tayo nagtatides kasi pagbabalik lang ito ng pasasalamat. Pero pag tayo maglilingkod, tayo magtatides and offering na ang motibo natin dahil gusto nating payamanin tayo, kapatid, nasa wrong track ng paglilingkod natin, wala tayo doon sa tama. Pasensya na kayo kung medyo yung sinasabi ko po, kung mali man ito doon sa paniniwala mo, mamaya na lang po tayo mag-usap. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, dapat ang unang motibo para paglingkuran ng Diyos kasi mahal natin ng Diyos at nagbabalik lang tayo ng pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang unang blessings na natanggap natin sa Panginoon na hindi natin kayang bayaran ay ang alisin tayo ng Diyos sa impyerno pare-pareho. Kapatid, blessing na yun. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, makamtan mo man ang lahat ng yaman ng mundong ito kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Walang silbi ang lahat. Hindi tayo antay-yaman. Turo ni Pastor Benes sa sipat kapon, tama yun. Magpayaman tayo kung yayaman tayo. Pero kapatid, dapat hindi ang motibo ng paglilingkod ay para yumaman. Kasi pag nakita ng Diyos ang puso natin na totoo tayong naglilingkod dahil mahal natin ang Diyos dahil nagbabalik tayo ng pasasalamat sa Panginoon, kapatid, sasabihin ko sa iyo, matik na bubuhos ang blessing sa iyo. Kung ayaw mo, huwag kang mag-amen. Mahal. Ang sinasabi ko lang ngayon, totoo. Ba't ito po nababanggit? Hindi po ako mayaman, hindi po kami milyonaryo, pero lagi kong binabanggit. Nang iwanan ko ang trabaho ko at naglingkod ako sa Panginoon, na ang motibo ko hindi para yumaman. Gusto ko po yumaman, mag-hold up na lang ako. Sa itsura kong ito, pasado ako. Sa height kong ito, pasado ako. Pero hindi yun eh. Nang araw na kausapin ko si Atilan para mag-resign, tatandaan mo natin. Ako'y bumaba sa kanyang opisina. At sa panahon na yun, ay gulong-gulo ang isip ko. Iiwan ko na ba ang trabaho ko sapagkat malakas na ang tawag ng Diyos. Sa panahon ko na yun, may utang kami. Pero nung bumaba kay Atila, mag-resign na po ako kay maglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Atila, tatandaan mo na, matagal ko nang hinihintay ang tatay ko sa akin. Matagal ko nang hinihintay. So, compare na ako'y magpo-full time na sa Panginoon. Pero hindi mo ganun kadali. Sinabi ako din sa Kuya Tilioni, ikaw parang gusto kong bumalik sa pagiging trabaho kasi parang struggle pa rin ako. Magulo pa rin ang takbo ng utak ko noong panahon na yun. Pero isang bagay po ang ginawa ko. Nag-decide talaga ako ay
maglilingkod, hindi para kung saan pa man, kundi ibibigay ko na ang buhay ko sa Diyos. Kasi ipinakikita na ng Panginoon na kailangan ko nang gawin na magbalik na ng pasasalamat sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi naman kami ginutom ng Panginoon. Ano ang punto dito, mga kapatid? Huwag natin gawin ang Diyos na agimat. Huwag natin gawin ang Diyos na pampaswerte. Huwag natin gawin ang Diyos na sangkalan para lang hingi ng isang bagay na hindi tayo mahihintian ng Diyos. Gayahin natin si Obed-Edom, mga kapatid, na tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay magbibigay ng buhay sa Diyos, hindi para humingi ng kapalit, kundi ibibigay natin ito dahil kapalit na ito na marami nang binigay ang Diyos sa atin. At kapag nakita ko ng Panginoon yun, sabihin ko po sa inyo, uulitin ko lang ulit, huwag ka nang mag-alala sa kinabukasan. Ang Diyos na bahala dyan. Amen po ba? Kailangan lang maging motibo, tanggapin natin ito ng may mabuting hangarin ang Diyos sa ating mga buhay. Pangatlo, tinanggap niya ang kaba ng may masayang puso. Tinanggap niya po yung kaba ng may masayang puso. Alam niyo, hindi mo biro ang ingatan ng kaba ng tipalong panahon na yun. Gaya po ng pinag-usapan natin kanina, na ang Diyos sa konting paglabag, kasi ang kaba ng tipan po, hindi mo malupit ang Diyos. Siguro, alam mo, inisip ko dito na bago-bago akong Kristiyano nabasa ko yung kay Uza, sabi ko, ang ganda naman ng layunin. Ang ganda naman ng layunin na ano ba naman yung tutumba yung kaba ng tipan? Aalalayan lang naman, papatayin ng Diyos. Kaya po may naisip niyo po ba yun? O ngayon niyo parang naiisip? Ano? Ganoon ho ka-sensitive, alagaan ang kaba ng tipan. Na ito po ay hindi ganun-ganun lang alagaan. Pero, ito pong si Obed-Edom ay masaya ho ang kanyang puso nang ito po ay kanyang tanggapin. Ano po? Hindi ho takot. Ano po? Hindi ano pa man. Sabi dito, tinanggap niya po ito nang masaya siya sa kanyang puso, mga kapatid. Kung natatandaan niyo, sinabi ko po sa inyo, si Obed-Edom ay isang lahi din po siya ng Levita. So parang sa isang bagay na it's honor. No? It's honor na ako'y gamitin ng Diyos. Kaya nga po sa atin dito na nabibigyan po ng papel or na-chat-chat kayo, ay mga kapatid, huwag niyo mong tanggihan. Huwag mo kayo magpalit para mapalitan. Kasi it's honor. Hello? Kayo na lang. Karangalan na gamitin ng Diyos. Karangalan na pagtiwalaan ng Diyos. Kasi kung makikita niyo po kanina, balikan natin yung sinabi ng Panginoon doon sa tungkod ni Aaron. Na bakit? Ipinakikita na ang Diyos ang naglalagay. Kahit sabihin open in prayer ka pa, kahit sabihin na ano pa ang posisyon o gagampanan natin, kapatid, tanggapin ang may masayang puso. Pag binigay sa atin, Lord, thank you. Thank you. Kasi bakit? Mga kapatid, ito ang gusto ng Diyos. Yung bang tinatanggap natin ang isang paglilingkod na hindi pahirap sa atin. Sabi dito, huwag nating isiping kaabalahan ang maglaan ng panahon sa Diyos. Ito po si Obed-Edom, talagang sasabihin natin, malaki mo, bukod sa una, malaki naging changes ng buhay niya, blinis siya. Pero kung makikita natin sa loob ng 3 months, yung hirap niya. Kasi minsan nakatingin tayo doon sa bunga eh. Pero kung titignan mo, ako lang to ha, ako lang. Ang hirap na may kasama ka sa isang bahay mo na very sensitive. Yung lang may kasama ka sa bahay mo na very sensitive na tao, ang hirap. Yung pang kaba ng tipan, na parang alam mo yun, ito yung kaba ng tipan, ang hirap eh. Eh paano kung clumsy ka? O ako clumsy ako.
Po kasi ang dalas ko talagang matisod ang aking hiniliit sa gilid ng aming mga set. Pag ako po'y nakita niyo sa bahay namin, hindi ako sisigaw ng darang. Natisod ang hiniliit ko. Doon sa gilid ng set namin, napakasakit ko talaga. Minsan ang lulod. Halimbawa, ano ito iingatan mo yun? Yung mga balantipan na yun, itatrato mo siya. Na talagang napaka-rangal. Hindi mo naman pwede, ako lang makakwento ko lang to. Halimbawa kung si Obed Edom, kasi pala to, baka may gagapang na Spider-Man. Kailangan to, paano ka doon na yung nakagapang na yung bubuyog o yung baike. Alam niyo po yung baike? Sa ako po na-iswalin yung baike po, yun daw yung parang putakte na nagpo-produce po ng putik na bahay niya sa gilid ng bahay niya. Baike. At kapag kayo po ay may beke, yung ginagawa niyo ba yan? Yung kinukuha niyo yung putik at bibili kayo ng tila. At ito may babasahin. Iinumin niya na. Dito ba ba? Ay, pinapakit dito. Ay, hindi totoo. Lalo ka may infeksyon. Kasi ang beke po, nakakahulugan na may infeksyon ka na. Tapos kumuha ka pa ng putik, ay may infeksyon pa tayo lalo. No? Patay tayo dyan. Yung mga panahon po kasi noon, dami nating alam na mali. Pag masakit ang ngipin mo, ito po, tabi-tabi, pulpi ko ito. Pero pinagawa ko ito sa akin ng inang mo. Ang sakit mo ng ngipin ko, pinagbubugo ako ng ire. Oh! Paniniwala nila. Isipin niyo po yun. So, ano sinasabi ko? Magbalik tayo ba ako saan mapunta yung kwento na to? Bumabalik na ako sa balik tataw ko eh. Papunta na ako nilang isip ko ng bata. Ngayon, isipin ninyo ang pagbabantay nitong si Obed Edom dito sa kabalantipan na hindi pwedeng maliparan. Kasi pag ito po'y naliparan, at nakapagbahay yung baiki na ito, pag ginawakan niya ito, pwede siyang pamatay. Tama? At pag lumilipad na langaw, kahit nakaabang siyang gano'n, parang paluin niya ito, patay siya. Ganoon ho ang presensya ng Diyos noon. Na napakahirap po ng sitwasyon. Pero sa kabila po ng lahat ng iyan, na alam ni Obed Edom ang kanyang sakripisyong gagawin, pagka ho ang presensya ng Panginoon, yung kabalantipan, ay pinapasok na sa kanyang bahay at buhay at ikabubuhay, masaya pa rin niya itong tinanggap sa puso niya. Amen po ba? Sabi nga dito, huwag natin gawing kaabalahan ng Diyos. Kung sa sunod, gano'n naman kayo sa Bible study. Pag may time, tayo kaya ang sabihin ng Lord, Lord, pwede nga po, pahingi naman po ng pagkain. Pag may time, Lord, gusto ko ng hangin. Pag may time, naku, sabi ko po sa inyo, pag ang Diyos ay kinatwiran natin na pag may time, ganyan po tayo eh. Ako nga, pinakausap ko po yung puso, sabi ko, sinasabi na, atin po kayo pag may time. Ay, hindi ko talaga magkakatime yan. Sabihin ko ako, atin kayo, gusto nyo, ayaw nyo mamatay. Hindi ka naman. Ano na mga kapatid? Isa kasi para bang ang pagdala sa gawain, ang pagdala ng Sunday, para bang ang laking kaabalahan sa atin. Na kung tutuusin, magbabalik lamang tayo para sa Panginoon. 6 days na yung akin, bigay na natin kilo, 2 hours lang naman. Siguro ngayon mga 5 hours kasi 10 itong points ko. Mahaba ba yun? Hindi pa rin. Tama mo ba? So huwag daw maging kaabalahan at huwag natin isiping pahirap ang isang paglilingkod. Ang isang paglilingkod ay ituring natin masarap na paglilingkod. At yung masarap talaga sa buhay natin, ha? Kasi minsan nasasabi lang natin, alam niyo mga kapatid, napakasarap mo maglingkod sa Panginoon. Pero makikita mo, hindi naman naglilingkod. Huwag mo bukang bibig lang. Yun talagang, hindi mo talaga madaling maglingkod. Not literally na talagang
yung sinasabi natin sarap, hindi ito yung pisikal, kundi yung doon sa loob natin, sa kabila ng mahirap na paglilingkod, na i-enjoy natin ang ating paglilingkod. Amen po ba? O kami po, pag magkakasama mga lalakihan, malapit na pala kini pero yung walong-walong natin. Kasi kami po nila sa kolong-kolong, umuulan din sa loob. So, pero hindi-enjoy namin. Hindi sa, ministeryo mo, hindi ka naman. Hindi bakit? Masarap maglingkod, masaya maglingkod sa Panginoon. At pag nakita ng Diyos na yung ating paglilingkod, yung pagtanggap natin sa presensya ng Diyos sa ating buhay, may masayang puso po tayo, mga kapatid. Mananatili ang Diyos dyan sa puso natin. Hindi mo mananatili ang Diyos sa pusong masama. Ang loob. Hindi mo, kasi ang Diyos po, kung paano yung presensya ng Diyos na nakita natin sa kabanantipan, na talagang napaka-very perfect talaga, napaka-dalisay talaga, ayaw ng Diyos na manahan sa puso ng isang tao na may reklamo. Kaya tagal naman ng pastor ko, anong pinagsasasabi? May lakad pa kami. Aba namang magpakantali ka lang. Nakakatog na yung magtala. Pag po mga nanay, paghirap na ho kayo, pwede ho kayo umupo na. Kasi minsan po talaga ang presensya ng Diyos, hindi po talaga pwedeng pigilin. Ako. Hindi mo talaga pwedeng pigilin eh. Ang presensya po ng Lord. Ngayon po, sa mga naiintindihan niya po, pag hindi na po kaya, pwede po umupo yung ating po matatanda. Ngayon tayo naman mga bata, mahihahiya tayo. Kung tayo ako na magre-reklamo. Ano? Pero anong sinasabi dito? Gawin ng may masayang puso, maglingkod ng may masayang puso. Yung bang pagdalo, pagising ng umaga, oh, Sunday. Hindi yung, Diyos ko, lingkod na naman. Or biyernes na, lapit na ng linggo. Kikita-kita na naman kami doon. Nakastikan lang naman kami doon. Naman eh, dito nga tayo nare-represent, dito kayo ng totoong tao. Ang hindi mo malakpak, hindi totoong tao. Kung malakpak. At least totoong tao tayo, hindi tayo AI. Naku po, pagdadalangin niyo po ang bansang Pilipinas. Totoo ako, birthday ko po talaga bansang Pilipinas. Kung ako na ipapayagan, ako na naman Pangulo. Ako hindi naman kinakailangan sa Pangulo ng matalino. Ang kinakailangan dyan may puso. Alam mo ba? Bigyan ng jacket siya. Kailangan dyan eh. So, yung paglilingkod po natin dapat meron tayong masamang puso. May bang, nandun pa lang tayo sa akto talagang tinitignan mo na yung bubong. Ano na yung church? Hindi ba malapit? Naku po, ano na yung church? At paglisa natin, ay, salamat na kababarin. Hindi yung hindi yung habang nandito tayo, ang presensya mo natin, yung gusto natin, parang may ayaw na natin mag-iwalay-walay. Kapatid, pagtsagaan mo na yan, tayo talaga magkikita-kita sa langit. Totoo to. Kung ayaw mo sa katabi mo, sa kabila ka pumunta. Kasi dito, kaya tayo dahil rito, gusto natin pumunta langit. Amen po ba? Pero hindi natin kayang tanggapin ang isa't isa, magpalista ka na sa kabila. Ganun lang kasimple yan. Kaya sa totohanan po talaga, magtyaga na tayo sa isa't isa. Ginamit ko yung pagtsatsaga kasi alam ko naman, nagtsatsaga na kayo sa aming mga pastor. Lalo naman kami, nagtsatsaga na. Hindi talaga po, yun ang pagmamahal. Ang pagmamahal ko ay nagtitiis. Ang pagmamahal ko ay nagtsatsaga. Ang pagmamahal ko, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, nagpapakawalan. Ang pagmamahal ko, hinahanap ay yung maganda, hindi yung masama. Sapagkat sabi ko nga po, kahit sa mag-asawa, madalas kong binabanggit ito, pag puro pangit na ang nakikita mo sa asawa mo, hindi mo na mahal yan. Amen ba?
Ganon din sa church natin at sa Panginoon. Pag pangit ang makikita niyo rito, hindi niyo mahal ang Diyos. Dapat ang nakikita natin ang ganda ng luwalhati ng Diyos. May isang papalakpak. Sige, tuloy mo. Pang-apat, inisip niyang ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Napakahalaga po yan. Ano po? Inisip niya. Ito pong si Obed-Edom ay lahat ng ginagawa niya, inisip niya para to kay Lord. Para to kay Lord. Inisip niya na itong gagawin kong pagbabantay, itong gagawin ko sa mga anak ko na laging pangaralan, na mag-ingat kayo mga anak, ha? Kasi itong ganito, kasi ganyan inahakan natin, ganun po tayo sa pamilya po natin, sa mga anak natin. Lagi niyo pong papaalalahan ng inyong mga anak-anak, mahalin mo ang Diyos ka. Anak, magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi magdamay ang lahat. Kapag may isa ho na sumablay sa kanila, damay. Pero ito pong si Obed-Edom, dahil nga po siya po ay pinaglingkuran niya, nasa isip niya na ginagawa ko ito sa Panginoon, kapatid, ito po yung ugaling nagustuhan sa kanya ng Diyos. At dahil po nagustuhan ng Diyos, yung pong ginagawa po niya, mga kapatid, alam niyo po ba, na itong si Obed-Edom ay blessed ng Panginoon, pati po ang kanyang buong sambahayan. Ang sabi po ng Bible, kay Obed-Edom napunta ang gawing timog at sa kanyang mga anak naman ang bodega. Pastor, ano ba yan? Ano po? Mga kapatid, pag inaral niyo po yan, yung bodega po na sinasabi po dyan, ito po yung bodega, hindi lang basta bodega, kundi dyan po nakatago ang kayamanan ng templo. So, ito pong mga anak ni Obed-Edom ay pinagkatiwalaan na mamahala doon po sa mga opening, sa mga tithes. At ito po, mga kapatid, si Obed-Edom, kung titignan niyo po dyan, hindi mo mababa. Pag binasa niyo po yan, reviewin niyo, siya po ay nanguna po siya na sa tagabantay ng mga pintuan. Kasi nung time po may mga pintuan ng lungsod, inangat po siya, naging siya po OIC. Ano? At doon po sa time na iyon, pinaganda ng lubos ng Diyos ang buhay po nila. Alam niyo, ang pinakamagandang paglilingkod ko, hindi mo si Obed-Edom dun sa biyaya. Alam niyo po ang pinakamagandang paglilingkod sa lahat na ipanalangin natin pare-pareho. Ano po yung magandang blessings, Pater? Yung maglingkod po tayo sabay-sabay na ang pamilya natin ay naglilingkod. Hindi mo kayo natulad. Napakasarap po. Ito ako natin ni Lorena, Yati Dan. Mga anak po niya, dancer, singer. Sarap-sarap po si Arnold, drummer, parang buo na Alam mo, ang sarap po itong dumating yung punto. Ako minsan ko po itong naranasan. Doon po'y na-invite sa OBG. Yung oras na sa OBG, buhay pa po si Ina, si Ama. Kami po buong pamilya ginamit. Ako po yung preacher, yung isang pamangkin ko po yung MC, yung isang pamangkin ko po ang nag-keyboard, tapos yung inang ko, taga-invite, ako mo, preacher kayo, matin kayo. Kaya ako pinag po, manager ko. Talagang maniwala ako pag ako po preacher sa Santo Niño, iniisa-isa po ng mag-anak. Punta kayo, punta. At si Ama naman po, si Ama po, siya po yung taga-hakot. So, ang sarap pa nakaka sa pakiramdam, nung ang buong pamilya mo ay naglilingkod sa Diyos. Yun po yung hindi kayang bayaran kaligayahan. At doon po mga kapatid, doon naganap ang isang buhay na ganap na masaya dito po kay Obed-Edom. So, ang moral natin, sa bawat ginagawa nating paglilingkod, lagi nating isipin ginagawa natin ito sa Diyos. Okay? Lahat ng gagawin natin, anuman ang dadaluhan natin, isipin natin lahat ito'y gawain ng Diyos. Sa bawat pagsamba natin, pagpupuri natin, isipin natin ito'y ginagawa natin sa ating Diyos. Amen po ba? At sa bawat pagkakaloob natin, iisipin natin ito'y ginagawa natin para sa Diyos. In short, sabi nga po ng aklat ng Kolosas, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito sa ikararangal ng ating Diyos.
At kapag nakita po ng Panginoon na ang lahat po ng iyan ay nagawa natin, uulitin ko lamang po, mga kapatid, imamagnet nito ang biyaya sa buhay natin. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalo yung pagpapala. At kahit ayaw mo na, hindi pa yan titigil. Baka ikaw ang rumikus na, Lord, tama na. Dahil hindi natin kayang ubusin ang kayamanan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa aklat ng Pilipos, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mo kayang ubusin. Kapag nag-uusap po kami ng mga kalalakihan, sabi ko nga, isa pala si Elon Musk. Hindi ko siya pinakamayaman. Isa ko si Elon Musk. Kailan ko si Elon Musk? Si Elon Musk. No? Napakayaman niya. Trilyonaryo. Alam mo po yung sabihin ng trilyonaryo? Hindi ko rin alam. Pag sinabing trilyonaryo, hindi mo na kayang bilangin ng pera. Ayaw mo sa isang computation sa madali mo kasi pag kinumpit natin at may trilyonaryo na ito na lang, simple. Kung ikaw daw ay nagtatrabaho ng minimum wage ng Manila, magkano Manila yan? 700. 700. Or kung binepresyo ka kayo, 1,000 na 1,000. Para daw kitain mo ang kayamanan ni Elon Musk, kailangan mo magtrabaho ng million years. Mabubuhay ba tayo ng million years? Kung gano'n siya kayaman. At kahit daw gumastos tayo ng 1 million a day, million years mo pa rin mauubos bago mo maubos ang yaman niya. Yaman! Pero wala yun sa Diyos ko. Amen? Wala yun sa Diyos natin. Sapagat ang Diyos natin, hindi lang siya nauubusan, pwede pa siyang gumawa ng maraming kailangan. Yan ang Panginoon. Kaya masasabi ko lang po, mga kapatid, ay maglingkod tayo sa ating Diyos at tayo lang lumipad. Sabi po dyan sa Karolina, may the Lord bless us all. Palakpakan po natin ang Panginoon.